Okay. So, I think since malapit na yung board exam, magturo na ako, no? Parang ano lang din, para pang-refresh na lang din sa mga mga topics natin. So, sabihin lang natin parang refresher course ba na. Unahin ko munang i-discuss itong sa beam deflection, na. At least ma-refresh lang tayo. Probably this could be series, na. I think pagkatapos ko ng beam deflection, kasi solve ko to ng 5 method eh. Probably punta tayo sa 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 frame tsaka sa truss na deflection. Okay? So, nahin ko muna yung beam deflection, ha? So, bali yung isolve natin na problem dito is ito, no? Meron tayo ditong overhang beam. It is loaded with uniformly distributed load na 2 kips per feet. Yeah? So, yung length natin dito is 30 feet. Then, dito sa may overhang, may 10 feet tayo dito. Then, it is loaded with 12 kips na concentrated load, the free end. So, yung tanong lang naman dito, ano daw yung deflection dito sa free end. So, ganun, no? So, kumbaga, yung problem na to, isi-solve natin first using yung double integration method. Then, isi-solve natin using unit load or the virtual load method. Solve natin ng area moment method, conjugate B method. Then, ituro ko na lang din yung shortcut ko dito kung paano mag-solve ng sobrang bilis sa overhang beam. Yung tinawag kong Kalakis deflection method. So anyway, parang ginawa ko lang na method din. Pero again, back up with the following mga deflection methods. So parang parang pinag-compress ko na lahat. So kaya na formulate ito. So anyway, nahin ko muna yung double integration method. At least ma-refresh lang tayo. Importante kasi, mahirap kasi yung isa lang method yung alam mo, no? Mas maganda kasi, kahit hindi mo master, at least alam mo lang paano gamitin ba, no? That's enough, no? Kaysa wala ka talagang alam ba, no? Mahirap kasi yun, no? So that's why, gusto ko ituro lahat yung mga method na to, no? Sige, nahin ko muna yung double integration method. So, yung double integration method naman, okay, refresh lang muna natin ano yung double integration method. No? Kasi yun yung purpose natin dito. Parang refresher course. No? So, ituro ko muna, no? Di ba? Para ma-refresh lang tayo. So, yung double integration method, by definition, it is referred to as a deflection by the method of direct or constant integration. Okay. It's of double integration. So, dalawang beses kang mag-integrate. No? This method entails obtaining the deflection of the beam by integrating the differential equation of the elastic curve. So, parang matatakot ka, no? Kasi may DE, no? May integral calculus, pero ano lang man to? Yung power formula lang ng integral calculus, di ba? Mapansin mo, halos power formula lang talaga. Ewan ko lang, ha? Pero power formula lang talaga, no? So, ayan, no? So, mag-integrate ka daw twice, na? So, it's called double integration. And using yung boundary condition, pag sinabi mo boundary condition, yung parang boundary, yung yung sa mga support, na? Yung alam mo yung location, tsaka alam mo yung deflection. Nun. So, probably yung sa support. No? Kasi sa support, may nakaharang eh, no? So, meaning walang deflection dun. Except na lang kung nasa-settle yung support. So, anyway, okay, so yun, gagamitin mo yung boundary condition to determine the constant of integration. Kasi yun man yung given mo. The first integration would yield yung rotation or yung slope, no? Pangalawang integration mo, yun na yung deflection. So this method is best when there is a continuity in the applied
loading. No? So, maganda lang yung method na to pag continuous yung loading. Di ba? So, yun yung sabi. No? So, ito na. No? So, meron kayo ditong EI, y double prime. No? So, which is equal to the generalized moment equation. So, ito yung M. Kumbaga, no? Ito yung M, yung moment. Pero sabi dito, generalized moment equation. Ano ba yung generalized moment equation? Yung generalized moment equation, yun yung moment equation about a section very near doon sa right end ng beam. Okay, klaro no? Yung pinakamalapit sa dulo nung right end nung ano mo, nung beam mo. Hindi niya sinabi na support ha. Sabi niya right end nung beam. So ganito yung mangyayari, no? For instance, may beam ka dito. Sabihin natin supported with a roller support and a hinge support. Then, it is loaded with any types of loading. No? Sabihin lang natin para general. So, ngayon, kung kukuha ka ng generalized moment equation, dito ka sa magpuputol sa right end. No? Wag naman pa sa ano. Wag doon sa support, ha? Yung sobrang lapit lang sa right support. So, parang ganito. So, yan lang yung i-crush out mo. So, parang pinutol mo siya dito. Then, ito yung gagawin mo ng moment equation. So, kumbaga, kuha ka ng moment equation dito. I know you can handle that. So, kuha ka ng moment equation. Then, yung moment equation mo should be in function of x. Okay? Ayan. So, should be in function of x. Yung x mo naman, dapat mag-start yan dito sa left end ng beam mo. Okay? So, dapat dyan siya mag-start. So, pag dito kasi nag-start siya, so meaning yung magiging boundary condition mo dito, yung x is 0, yung deflection dyan 0. So, yun yung magiging boundary condition dyan. So, yung x, starting this one, hanggang doon sa cutting section mo. Ha? Hanggang doon sa cutting section. Okay? So ngayon, paano pag nag-overhang, no? Tulad nung problem natin, di ba? Pag nag-overhang, so by definition, sabi niya, near sa right end of beam. So, di ka puputol dito sa right support, no? So, dapat dito ka puputol sa pinakamalapit sa free end. So, putulin natin, no? Ngayon, pag putulin natin yan, so may mga reaction ka dito, di ba? Which is unknown. So, ngayon, kukuha ka ng moment equation at hindi, masosolve mo yung mga reaction dito, no? Kasi, ano man to, determinate. So, may reaction ka, then you can now generate the generalized moment equation since dito ka nagputol sa right end mo. Very near sa right end beam. Okay? So, puputol ka dyan, then, ganun pa rin, no? Kukuha ka ng moment equation. It's up to you kung anong direction yung gusto mo. Just make sure na consistent lang din yung mga forces, no? Tsaka yung moment mo. No? Okay? Hindi pwede magka-baliktad. Okay, ngayon, it should be in function of x, and then again, the x, kasi meron kang dalawang support dito. So, I preferred, recommended ko dito talaga mag-start mag-x. Kasi kung dito ka mag-start mag-x, meaning yung magiging boundary condition mo dito is 0, 0. X is 0, yung deflection niya 0. Dito, another support, deflection niya is also 0. Yung S niya, yung magiging length nung span na to. Okay, di ba? Okay. Ngayon, kaso yung problem natin, hindi naman yung loading buong beam, di ba? Yung loading is hanggang dito lang no? So, pag nangyari na ganyan, so ano yung gagawin mo? So, dito papasok yung definition niya na this method is best when there is a continuity in the applied loading. The problem is walang continuity, no? Kasi kung magka-cutting ka dito, hindi continuous yung beam mo. Kasi naputol siya, Pag dito ka puputol, di ba? Wala nang load so hindi continuous. So, pwede nating i-ano to, no? Para maano pa rin natin to, yung definition niya na yung rule niya kasi is dapat continuous yung applied loading, no? Para dito mahirapan tignan. Palitan ko na lang yung loading, no? Kasi naka-ano dito. Naka-curve. So, gawin ko ano na lang, uniformly distributed na para mas madaling tignan. Ganun na. Okay? And then, nga pala, no? Pwede mong i-skip to, no?
kaya namang i-skip yan no? sa video, di ba? Kung ayaw mo nang makinig sa mga yung parang concept ba na. So, pwede mo i-skip yan, then pwede ka mag-proceed na dun sa calculation part na. That's okay na. Okay? So, yung mangyayari, ganito, no? So, gawin natin continuous. So, okay. So, extend natin yan. So, pag ganun, continuous na yan, ha? Hanggang right end nung beam mo. Ngayon, kasi yung original niya, wala man dapat yan, di ba? So, ano yung gagawin mo? So, yun na, no? Okay, so para mawala yan, maglalagay ako ng equal magnitude but opposite sign. Tama, no? Common sense lang din yan. Alam kong alam nyo yan, no? So, gano'n, no? So, since pareho sila ng, magnitude, opposite sign, so, ibig sabihin, magka-cancel out yung dalawa, babalik ka sa original question mo, no? Di ba? So, gano'n yan. Okay? Pero, pag magsasolve ka, dapat ganito yung setup mo. Okay? Dapat ganyan yung setup mo. Bali, may loading sa taas, continuous, tsaka may loading din sa baba na continuous. Then, proceed ka na sa pagkuha ng generalized moment equation. So, cutting ka dyan sa right end ng beam mo. Kunan mo ng moment. So, alam kung kaya mo yan. Okay? Kasi statics pa yan, no? It should be in function of x. And then, since dyan yung cutting plane mo, so, yung x mo, which is starting from this support hanggang dito sa cutting plane. Ha? So, dapat talaga, dito sa support hanggang dito na cutting plane. Okay? Kasi, pag dito ka kasi, di pa pasok si makulay bracket. Kung lang. So, anyway, ito kasi yung parang nakasanayan ko na rin. Kasi pagdating mo dito, mag-ano ka dito magmamakulay bracket ka yung x minus kung ano yung length dito. Diba? Then, hindi siya, yung close open parenthesis. It should be makulay bracket, which is may rule din doon. Okay, so anyway, I hope na kuha nyo yung concept ng double integration. Ha? Okay, so, again, you can skip this one. Ganun kasi yung lecture ko first, ito yung problem, then we refresh kung ano yung concept and principles nito dito, and then we solve it na. So ito na yun, no? So yung problem natin, again, uniformly distributed, 2 kips per feet, then meron tayo ditong concentrated load. So first and foremost, dapat alam mo yung support reaction na. So since, overhang beam determinate, so meaning, statically determinate externally, so kaya natin i-solve yung mga reactions. So gawa-gawa lang tayo dito. So lagyan ko ng reaction 2 yung dito. So anon pa yan, then assumption lang to. Anyway, obvious naman din yan kasi lahat gravity loads, so it's very obvious na opposing yan ng gravity forces and then dito sabihin ko R1. Okay, so ngayon kukunin natin yung mga support reactions. So, pwede tayo mag-summation ng moment dito sa point 1, na-diretso ko na So, anyway, wait lang. Isahin natin. Okay. Kukunin natin yung support reaction. So, magsa-summation tayo dito ng moment sa point 1. So, gawin ko na lang na yung ganitong ikot, positive. So, yung R2, kasi may ikot sa assumption natin, so it should be taken as positive. So, we have R2 times 30. Next, meron tayo ditong itong concentrated load na 12. Okay, for that. So, meron kang 12. And then, baliktad siya sa assumption natin, so it should be taken as negative. So, it should be 12 times yung distance niya perpendicular doon, patungo doon sa point 1. So, it should be 40. Okay? And then, next is itong uniformly distributed load. So, first, kukunin mo yung equivalent concentrated load niya. Kukunin mo na yung area. So, 2 times 30 times kalahati ng 30. Okay? So, I know expert na kayo dito, ha? So, then, equal to 0 na. Kasi wala na tayong
natirang force na maka-generate pa ng moment. So ngayon, using your calculator, double check na lang din natin. Hindi, pwede nga diretso na kayo, no? Kung kaya nyo magawa ng equilibrium equation directly sa utak. Mas maganda pag ganun, ha? Yung ano lang naman dito, titignan mo, for example, gusto kong kunin yung R2. Then, yung direction niya is going up, di ba? So, unahin ko munang ilagay yung mga moment patungo dito sa point 1, considering yung forces na opposing dito sa direction ko ng R2. So, which is itong 2 kips per foot, tsaka yung 12 kips. So, pwede kong ganito na. So, sila yung sa numerator, yung 2 times 30 times yung distance niya patungo sa point A. Assuming di ko alam to, then, sabihin natin, hindi ko makabera. Anyway, so 30 divided by 2, ganyan. And then, plus yung 12 kips kasi opposing siya. So, lagay ko din siya sa numerator. So, 12 times yung distance niya perpendicular patungo sa point 1. So, which is 40. Then, dito, yung ilalagay ko dito, yung perpendicular distance naman ng R2. Kasi yung gusto kong kunin yung R2. Then, patungo sa point 1. So, 30. So, ganun lang naman. Na? So, yung sa numerator, yun yung mga moment ng forces dun sa gusto mong kuna na moment yung point 1 for instance. Then sa baba naman yung distance ng R2. So anyway, para safe, ano na lang, ano ka na lang. So, okay naman din yan. Susulat ka or ganito yung set, di ba? Kung ganito yung setup mo sa calculator, wala ko problema kasi may shift solve man din. So, I think recommended ko parang ganito na lang setup para mas safe. Okay. And then, since meron ka ng R2, so, mas-solve mo na yung R1 by summation of tawag niyan, forces along Y na. So, kumbaga meron kang R1 plus yung R2, then going down yung 12 tsaka yung 2 times 30 na. So, yung 12 tsaka yung 2 times 30. Then, ito wala nang ibang forces, pwede itong equal ng 0. So, meron na tayo dito 26 kips. Okay? Okay na, no? So, alam na natin yung mga reactions. So, meron tayong reactions. So, pwede na tayong proceed sa double integration method. So, double integration method, okay, ito yung setup natin, di ba? So, first, yung rule, dapat continuous in extent. Kasi kuha ka ng generalized moment, no? At the very near dun sa right end of B. So, yung gagawin natin, gawin ko munang continuous, no? Yung tinuro ko kanina na concept, no? So, gawin ko munang continuous to. Pero dapat wala yan, di ba? So, maglalagay ako ng the same magnitude, which is the 2 kips per foot. Okay? Same magnitude. At opposite sign, yeah? So, dito sa baba, maglalagay ako ng going up na 2 kips per foot. So, meaning, magka-cancel out yung dalawa. No? Pero, kung gagawa tayo ng generalized moment equation, dapat ganito yung setup natin. So, ngayon, pwede na tayo maggawa ng generalized moment equation. So, lagay ko muna yung mga nakuha nating reactions. So, yung 46 kips, tsaka 26 kips, no? For the R1. Okay na, no? So, mag-cutting tayo dyan. And then, neglect na natin yan, no? Ignore na natin yan. So, dito tayo gagawa ngayon ng generalized moment equation. So, paano yung 12 kips dito sa'yo? Okay na yan, no? That is handled by, yung mga reactions, no? Kasi pag compute mo ng R1, R2, di ba? So anyway, bayaan mo na kung may mga forces dito, no? Okay, gawa tayo ng moment. So okay na yung share, no? Yung moment lang, ha? So pag moment, subala yung setup ko, pag ganito yung ikot, positive yung ano yan, yung sa equation, ganyan, no? So, since yung 26, yung ikot niya, the same sa assumption ko, so it should be 26 times yung distance niya.
Okay. Yung distance niya, yung cutting plane natin, huwag kalimutan, that should be distance x. So, 26 times x, ha? Okay. So, dito naman, kung x to, ito 30 man to, di ba? So, meaning this is x minus 30. Okay? X minus 30. Take note, maglalagay ka ng makulay bracket yan. Okay. So, yung moment equation natin, dito na, 26 times x. Next, itong 2 cubes. So, di ba yung 2 hanggang dito, di ba x naman yan? So, 2 times x, di ba? And then, yung moment arm niya should be half nung x. Klaro, no? Okay. You can pause the video kung medyo, I don't know. I know gets nyo na yan, ha? So, next, meron tayo ditong sa baba, na? Yung sa baba naman, meron tayong 2 times x minus 30. Then, okay na, no? So, yung area niya, 2 times x minus 30, yung moment arm niya is half ng distance dito, which is x minus 30, divided by 2. Ngayon, kung ma-observe nyo po, meron tayo dito parang greater than less than na sign, ha? So, we call that one as makulay bracket. May rule yan. So, discuss ko lang mamaya. Okay, for now, tiwasan sa natin eh, no? Sige, tiwasan sa natin. So, next, yung natira na, okay naman tayo dito. Ayun, natira na lang is yung 46. So, the same direction sa assumption natin. So, it should be taken as positive. Di ba? So, yung baliktad lang naman is itong 2 cubes per foot sa gas. So, that's why siya lang yung negative. The rest is positive na. So, meron kang 46 times distance na x minus 3. Again, nakamakulay bracket na. Kung makikita ka ng mga ganitong itsura, dapat makulay bracket yung ilalagay. Hindi yung close open parenthesis. Should be makulay bracket. May rule kasi yan. Okay, pwede mong i-simplify yan. Pwede rin hindi. It's really up to you. So, in my case, ginawa kong ganito. So, 26x, pinaglabas ko lang yung mga constant, no? And then, ginawa ko ng x squared. Ito din, ginawa ko x minus 30 squared. Then, 46x minus 30. Pwede natin i-continue to sa next na slide. So, ito man yun, di ba? Dito tayo nag-stop na. Okay? Dito tayo nag-stop na. Continue natin. Okay. So, ito siya, we call this one as makulay bracket. Ngayon, yung rule niyan, ganito. Yung term inside nung makulay bracket, okay, referring doon sa x minus 30, no? It should be greater than 1. Kung 0, that's okay, no? Okay, kung 0 siya, imagine, no? 46 times 0. So, parang nawala din, no? Okay? Pero bawal, less than 1, no? Bawal less than 0, no? So, kumbaga, bawal negative sa loob ng makulay bracket. Okay? So, if nangyari, negative siya, then you need to omit that term. Kumbaga, hindi mo siya isali sa computation. Minsan ako'y masipitan. So, ano lang, tandaan lang talaga na. Okay. So, ito na, simplify ko na. We have 26x minus x squared. Dito, cancel out yung 2. So, x minus 30 squared plus 46x minus 30. Okay. So, ngayon, mag-i-integrate na ako. No? So, kumbaga, nag-i-integrate na ako dito. Integrate ko na lang. Like, parang ganyan. So, integrate mo yung 26x. Diba? So, naka-power formula lang yan. Yung integration ng u. Diba? N. Yeah. du is equivalent to u. Di ba yung rule dito, kung ano yung n mo dito, mag-a-add ka lang ng 1. Tama na? And then, kung ano yung nangyari dito sa exponent niya, yun yung ilalagay mo sa baba. No? Ganun naman yung pattern. So, yung nangyari dito, meron tong exponent 1. So, nag-plus 1 ka lang. Nagiging 2 yan. No? Ngayon, yung 2, ibaba mo. So, okay ka na. O, isipin natin dito sa ano. Tanggalin ko muna yung ano. Ito, integrate mo yan. So, may 2 ka dito. Plus 1 ka lang. Di ba? Madali lang naman.
So, 3. Then yung 3, ibaba mo na. So, okay ka na. Yeah. Ayaw lang ng iba nito. Kasi ano siya, tedious eh. No? Yung marami kang isusulat na. Kahit ako din eh. Ayaw ko ng ganitong method eh. Anyway. Pero kung titignan mo, madali lang naman. So, ito, 2 plus 1 ka. 3 na yan, di ba? So, yun yung nilagay mo dito, 3. Yun, yung 3 na yan, baba mo. So, okay ka na. Solved, no? Next, dito may 1 ka, plus 1 ka. So, 2 ka na. Ngayon, yung 2 na yan, ibaba mo. So, kaya yung 46 dito, may divided by 2 na. Then, huwag kalimutan si constant, no? Kasi pag every time mag-integrate ka, may plus c talaga sa dulo yan, ha? Pag nag-integrate ka, may plus c yan sa dulo, no? Laging may constant yan. Arbitrary constant. Okay, so no question, ha? Power formula lang ng integral calculus, and I think that's okay. Okay naman to, na? Matrabaho nga lang, ha? Okay, next. Pwede mo i-simplify ito, pwede hindi, na? It's up to you. So, dito, di ko na sinimplify na. Diretso ko na. So, nangyari dito, integrate ko naman to. So, yung mga constant, nilalabas ko yan para yung i-integrate ko lang ito ng x squared na to. So, ngayon, i-integrate ko yan. May plus 1 naman ako dito. Pero, nilabas ko na yung 26 divided by 2 na. So, yung nangyari, yung x cube na lang. Then, yung cube, ibaba ko. Ganun lang man, no? Paulit-ulit lang, na. I think nakuha nyo na. So, pwede nyo yung ano to? Pass forward, no? Kasi i-explain ko ba ito isa-isa. So, integrate natin to, yung 1/3, baba na natin. Plus 1 ka, 4 ka dito, baba mo yung 4. Okay, 1/3, labas mo yan. Yung cube, plus ka ng 1, magiging 4 yan. Yung 4, ibaba mo. Di ba, ganun lang yung pattern, ha? So, at least na-refresh lang kaya, ha? I know. Kaya nyo to. Okay? So, cube, then cube. Ayun. Then, yung constant c, dapat malagyan ng x yan. Then, meron ka namang another arbitrary constant. Okay. So, times 0 siya. Kasi boundary condition mo eh. First, yung dito kasi yung boundary condition mo, 0, 0. So, masulat tayo yung c to 0. So, anyway, kaya mo na. So, okay na, no? So, pwede natin so, yung ginawa ko dito, sinimplify ko na. So, itong 26 over 6, 13 over 3, x cubed. Then, this one is 3 times 4, so 12. 12 pa rin. X minus 30 cubed to the power 4. 46 divided by 6, 23 over 3. And, check that. So, okay na, no? So, meron ka ng, hindi pa pala, no? Meron pa pala tayong unknown pa, no? Yung mga constant, no? So, yung constant, makuha natin yan using the boundary conditions. Okay ba? Okay? Anyway, ano man to, no? Video man to, no? So, meaning pwede mo i-post yung video. So, proceed na ako, ha? Okay, so ito na yun, no? Ngayon, punta tayo sa boundary condition. Yung first boundary condition, again, basta boundary, mga support yan. Kasi yun lang yung data na meron ka, no? Like, meron kang data kung ano yung deflection niya. Kasi kung titignan mo yung equation niya, y in function of x. So, basta yung boundary condition, pag may y ka, may x. So, which is dun sa support, no? So, dito sa support, di ba dito tayo nag-start ng x? So, it should be 0. Then, since may, nakapatong yan, may support dyan. So, meaning, walang deflection dyan. So, 0 pa rin. Ngayon, lagay mo 0 lahat dito. So, ito 0, 0. Ito 0 to. So, meaning, wala na to, no? Ito 0 to, wala na to. Ito 0 minus 30. Di ba bawal negative, sabi ni Makulay, no? Nagagalit si Makulay. Ayaw niya. Huwag mo kong bigyan ng negative, sabi niya. So, i-omit mo yan. So, ganun din dito, 0 minus 30. Nagagalit na naman si Makulay niyan. Ayaw niya yan, ha? Then, ito 0, so wala. So, C2 is 0. Okay. Masulat tayong ganyan. So, okay na, no? So, ko na dito. Ilagay ko na lang din. Again, Makulay doesn't like negative na. Ayaw niya ng mga negative percent.
laging positive si makulay. Sana ganun din sana tayo, no? Yung maging positive ka lang. Wala kang negativity sa katawan mo. No? Mahirap kasi yan eh. Okay? Ano ka lang, positive ka lang. Kahit parang ano na. Kahit parang wasak ka na eh. Positive pa rin, eh. Ang hirap eh, no? So anyway. So next na, no? Next na boundary condition is yung support dito. So yung X natin, alam natin, 30. Diba? Then, wala pa rin deflection, no? Kasi may support. So, ganun pa rin. Ilagay mo lang yung laman yan dito eh. So, 30 minus 30, 0 yan. So, wala pa rin, ha? 0 kasi. So, 30 minus 30, so okay na. So, yan. So, meaning, yung ilalagay lang natin sa calculator, ito lang sila. Yan. Yan. Okay? So, ito cancel out na yan. Tsaka ito. Tsaka ito na. So, masasolve mo na yung, kasi 0 man yung y, di ba? So, masasolve mo na yung C1. So, C1 is negative 1650. Okay? So, since may C1 ka na, may C2 ka na, so, okay na, no? Kompleto na yung deflection equation. Equation nung elastic. Sorry. Equation nung deflected shape. So, ganun. So, ito na yung equation nung deflected shape natin. So, meaning, since meron ka ng ganyan, so pwede mo ilagay sa calculator na lang din. So, lagay na lang natin para mabilisan. Ha? So, you have 30 over 3. Lagay natin x to the power of 3. Then, minus 1 over 12. I have x power 4. Next. So, medyo casual lang ako, class, ha? Parang, ano lang tayo, parang nagre-refresh lang tayo, no? Isipin nyo na lang na parang trukan nyo lang yung nagtuturo. Para kasing mailan. So, 23 over 3, then, you have x minus 30. Okay, parang trukan nyo lang yung nagtuturo. Ayan, no? And then, we have minus 1650. Alpha x. Okay, yung tanong, ano daw yung deflection dito sa n. So, bale, yung x mo. So, yung x mo should be 30 plus, di ba, 10 feet na daw. So, it should be 40, di ba? So, mag-calc ka na yan. Pero titignan mo si makulay, ha? Kasi titignan mo, kung lalagyan ko ng 40 to, so 40 minus 30. Okay, so, positive siya. So, dapat andito siya. So, pwede ka na mag-calc. Kasi kung pagtingin mo, mag-negative man siya. So, dapat i-delete mo siya dito. Okay? Dapat tanggalin mo siya dyan. Okay, calc. 40 feet. So, the answer is 6,500. So, okay na. Diba? So, ganun. So, lagay mo lang 40, 40, 40 lahat. Positive to. So, pwede sa kwintada, no? So, we have 6,500 all over E. Okay? Nga pala, no? May sign convention yung deflection. No? So, if nagkataon, kasi minsan makakuha ka ng deflection na negative yung sign. Minsan makakuha ka ng deflection na positive yung sign. No? May ibig sabihin yan. Ha? Pag yung positive sign, pag gumamit ka ng double integration, iba naman yung assumption pag area moment. Pero kung double integration tsaka conjugate, pareho sila ng assumption. Yung area moment tsaka yung area moment tsaka ano pa nga yung iba? Area moment tsaka yung unit load or yung virtual load method. Yun naman, yung assumption nila is based on kasi pinakaunang step mo is mag-a-assume ka na ito is tingin ko siya, downward deflection. Then isolve mo siya, later you found out na mali pala yung assumption ko. So ganun ba? Dito kasi is walang ganung assumption. So
Ganun din sa, sa conjugate. No? So, if ever mangyari na positive yung sign, it means upward deflection. And then, kung negative siya, it means downward deflection. So, bali, kung i-draw natin yan, hindi ko kasi na-draw yan. So, parang ganito yan. No? Kung ito yung support natin, yan. So, kung mag-deflect yan, kasi positive siya, so, andyan yun siya. Okay, kuha nyo. Nasa sa, ano siya ba? Nasa taas siya ba? Possible nasa baba. Okay, pero ito kasi yung tanong eh, no? So, possible, yung deflection dito sa 3 is upward. Okay. Anyway, pwede mo din niyang kung gusto mo talaga makuha lahat ng kasi may equation ka na eh, nung kinaganda, ng double integration is makukuha mo yung, magagraph mo yan sa Excel, no? Kasi may equation ka. So, pwede mo yan eh, i-graph dito sa, sa mode table. Kung gusto mo lang, ha? So, anyway, pero nakuha na natin yung tanong, ha? Ano ko na lang? Kapyaw ko na lang to. So, minus, so pwede mo nang to. Tawag niyan, i-close, no? Kaya hindi naman siya, hindi na siya, natapos na yung problem eh. Tapos na ang lahat. Yan. Nandito pa rin ako. Okay. Wait lang. Start. Cube. Ayan, pwede mo i-plot yan. So, start tayo dito from 0 to 40. Okay, 40. Sige, I don't know. Ano ba interval natin? 5. 5. So, every 5 feet, plot mo siya. So, makikita mo dito. So, di pwede, no? Di pwede pala. Kasi ano pala to? Makulay. Nagtaka ako, ba't hindi 0? So, dapat wala si makulay. Pag first mong i-plot yung 1 to 2. Dapat tanggalin si makulay. Wala. Pero pwede mo nang to. Close na tong yung video. Parang wala na tong kwenta eh. No? So, kasi yung rule ni makulay, di ba? Dapat bawal negative. Kung maglagay ako ng 0, so magni-negative siya. So, dapat hindi siya kasali sa calculation. Wala. Try natin. Baka kaya tayo nito. So, 0 to 30 muna tayo. Ayan. So, 0. Kita mo, negative lahat. Diba? Then, pagkarating mo ng 30, magzi-0 yan. Mabuti na lang, ha? Kasi pag hindi, problema, no? Then, pagdating mo na ng 30 hanggang 40, so, kasali na si yung mga makulay bracket. So, kasali sila kasi, na yan eh, above 30 na yan eh. So, meaning, expected to be positive na yan. So, yun na naman, parang inset lang, at least, alam mo lang. So, kumbaga, makikita mo din, plot mo yung alam ko namang alam nyo to eh. Sabihin ko na lang, para refresh, para ma-refresh tayo. So, plus 1/12. Nga pala, ipopost ko yung video na to, no? Dito, sa Facebook page ko. Tsaka sa YouTube channel ko. Lapit na kasi board exam yan, ha? So, naisipan ko lang na, magawa ng mga ganito din. Nabisi ako kaka-encode eh. Wait lang, naulit ko yung 1650. Dapat wala na yan. Hindi dapat tayo mag-start ng 0, no? So, dapat start tayo ng 30 hanggang 40. Ayan. Di ba ito yung dulo mo? 6.5. Okay.
So anyway, kung gusto mo lang i-plot yung itsura nito. So makikita mo din, double check mo din. So I think yun lang class na. I-solve natin yung problem na to sa next na video using ibang method naman. Okay? So that would be sa next na video. Okay. That's it. Thank you. No? Okay.